kabady, dito tayo sa part 2. Ang pag-uusapan naman natin ngayon dahil na-discuss na natin sa unang part kung paano natin kikilatisin yung ating bibilihin na land title. So ngayon naman yung requirements naman sa pagko-compute ng transfer of tax. So ganito lang yun guys, depende sa location. Hindi rin ako ang mag-decide dahil hindi ko rin naman alam yun. Sa BIR yung pagko-compute niyan, sila ang mag-decide kung magkano yung mga tax na ibabayad natin. But depende sa location. Kaya sinabi ko sa inyo, tignan natin yung location. Kung maganda yung location niya, medyo mahal yan. Mga 1%, estimate natin 1% hanggang 10%. Mga ganun yung kinukuha nila. So, yung zonal value at zonal market yung tinitingnan nila mga kabady. So, once na nakapag-decide na tayo mga kabady na bibilihin yung real property na yun, kailangan natin tayong magpagawa ng deed of sale. So, alam naman natin siguro na kailangan natin yung deed of sale. Doon natin ilalagay yung pinag-usapan natin. Paano naman, magtatanong, paano naman kung hindi naman ako bumili, binigay lang nila sa akin or ganito, ganyan. Pag ganun mga kabady, meron naman din namang iba yung pag binigay naman, paggawa din tayo ng deed of sale of donation. Yung iba naman, pag yung sinasabi ko kanina sa unang episode, mga kabady, once na yung property na hinawakan mo, na binili mo, na nagbili ng pinagbilhan mo, and then namatay yun, yun yung medyo mahirap, mga kabady. Pag ganoon yung nangyari, kailangan yung unang humawak ng title, magpagawa sila ng extrajudicial settlement. Yun yung kailangan. Kailangan magpipirma silang lahat kung ilan sila magkakapatid. Papagawa kayo kay attorney ng extrajudicial settlement. Yun yung kailangan. Pag namatay na yung pinagbilhan ng pinagbilhan mo, kung hindi niya napa-transfer sa pangalan ng pinagbilhan mo. Okay, mga kabady? Gets nyo ba? Ganito lang yung mga kabady. For example, ako bumili ng lupa. Yung pinagbilhan ko ng lupa ay hindi sa kanya nakapangalan. And then nakapangalan din sa lupa na yun is namatay na. So yung mga kamag-anak ng namatay na yun yung i-consult mo. Papagawa kayo ng extrajudicial settlement upang ikaw ay mapaboran na mailipat sa pangalan mo. Ganun yun, mga kabady. Madaming proseso yun. Ibang proseso at ibang bayad ang ginagawa doon. Meron pa yung consolidation, deed of consolidation, deed of assignment, and etc. After nun, magbayad tayo ng tax declaration. Punta tayo sa munisipyo, magbabayad tayo ng tax declaration. Kung hindi latest yung pagbabayad. Kung latest naman yung pagbabayad, bago natin palipat, wala nang problema. Kunin lang natin yun, yung lahat ng documents na galing doon sa pinagbilan natin kung updated siya. Pag hindi naman siya updated mga kabady, kailangan natin bayad ng tax declaration sa assessor's office. And then after nun, kunin natin yung title. Yung title guys, o mga kabady, guys, mga kabady, yung title na sinabi ko sa inyo kanina, total, kung sure na kayo, yung title na hawak mo yung totoo na, at nakapunta naman tayo ng ID, at meron ng certified true copy, much better. And then, kailangan din natin ng certificate with non-improvement. Yan ay sa municipio din yan, sa assessor's office. After nun, tax clearance. Kasama po dun sa tax clearance yung last payment natin sa Amidier. And then, yun yung mga requirements na pwede nating hawakan. So, mga kabady, at yun lamang yung mga requirements na pwede nating gamitin. But, mga kabady, hindi lang doon nagtatapos. Pag natapos na tayo sa lahat sa assessor's office ng ating municipality or city municipality,
meron pang ibang level yan. Ibang gastos na naman yan. So, tip ko lang guys, kung kaya nyo namang asikasuhin, mas better na tayo na lang ang mag-asikaso ng lupa natin. At least, malalaman pa natin kung ano yung mga mga ibang paraan pang pagpapasikaso. Kung hindi naman kaya, optional lang naman ito, kuha tayo ng representative. So, yung representative na yun, kailangan pagawa natin ng special power of attorney upang siya na lahat mag-transact doon sa lupa natin. So, magastos din siya guys kung atin siyang papaayos sa ibang na lamang nasa inyo, hindi naman pinulukado. So, after nun yun mga kabady, so hawak na natin yung mga requirements natin kung tayo man ang mag-aasikaso o kukuha tayo ng representative. Kung tayo ang kukuha and then dito tayo ulit sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue. And then, kung kompleto na yun, kung saan man po kayo BIR na nakapaloob, kung tayo pupunta, dalhin lamang yung mga requirements na sinabi ko, yung deed of sale, kung anong klaseng deed of sale yan, yung tax declaration, yung title nyo na original at saka yung certified true copy, kailangan ko yun. Yung certificate of midnight improvement, yung tax declaration certificate, and last payment ng annual year, and then special power of attorney kay representative ang kailangan nyo. Magdala rin kayo ng maraming IDs guys, government IDs, back to back, signature, para hindi kayo mahirapan both representative and seller or owner. So after nun guys, mga kabady, guys na naman! Mga kabady, so punta na tayo sa BIR. So yung pagpunta natin doon, i-present natin yung mga requirements. So sila yung magbibigay sa atin na kung ano-ano yung dapat natin gawin. Sila yung magpo-compute ng tax natin, kung sila yung gagawa ng mga ibang certificate na kailangan natin. Doon din tayo magbabayad. So, ibang usapin na naman yun guys. Ibang usapin na naman sa next chapter ng vlog na ito natin pag-usapan. So, after nun mga kabady, nandun na tayo na nandun na yung mga requirements natin. Huwag natin hahayaan na isang buwan hindi natin maasikaso from the day na natatakan yung deed of sale natin. Dapat umusad na yan. Dapat within 1 month, bago mag 1 month, nasa loob na ng BIR yan para hindi tayo magkaroon ng deduction ng penalty. Malaki-laki rin mga kabali ang penalty kung tayo ay nag-penalty every day. Kaya kailangan, bago tayo pumunta sa BIR, kumpleto na yung requirements na kailangan natin. Kaya tandaan natin mga kabali, basta pumunta tayo doon sa BIR, wala na tayong inaasikaso. Sapagkat pagdating mo sa BIR, meron pa silang mga requirements na papagawasin nyo. Kaya kulang yung isang buwan na pag-aasikaso. Ako, na-experience ko yan guys, dahil pumasok sa COVID, halos nag-collapse yung mga iba kong mga inaasikaso. Kaya na-stress din ako. Kaya ang payo ko sa inyo mga kabady, as much as possible, sa isang buwan matapos mo asikasuhin ang pagpuproseso upang pag nakapasok na siya sa BIR, makompitin ka na ng tax o doon na mas-stop na yon, hindi na madadagdagan pa yung ibabayad mo. Depende lang sa ano yan mga kabady, mga zonal value niya kung saan siya ma-allocate. So, yun yung mga paraan na pwede natin gawin. Kung tayo ay bibili, meron na tayong paraan kung paano natin siya gagawin. So mga kabady, sa making pagkikwentuhan ko sa inyo sa pagkikay ko ng tips kung paano tayo bibili ng property at kung paano puproceed yung ating title sa pangalan natin. Sundan lang natin yung mga step na sinabi ko sa inyo mga kabady. Yan ay magagawa yan sa panahon na
hindi mo inaasahan kung yan ay nasikaso mo, makakamit mo yung title na ninanais mo. So, ilalagay ko sa video na ito yung mga pinag-usapan natin. Ilalagay ko sa screen mga pinagsasabi ko para meron din kayo ma-take note kung hindi nyo nasundan yung sinabi ko. Lahat ng pinag-usapan natin ay ilalagay ko dyan. So, kung meron kayong mga katanungan ng kabali, pwede naman kayo mag-comment and then sasagutin natin yung mga tanong nyo basta kaya kong sagutin, no, mga kabali. May mga sagot kasi minsan mahirap sagutin. Alam niyo mga kabali, magaya ng paghintay natin ng sagot sa mga niligawan natin, diba? Ang ganoon, kailangan maghintay ka ng ano yung isasagot sa'yo. So mga kabali, sa araw na ito, sana nagkaroon ulit tayo ng idea kung paano tayo kung tayo man ay bibili ng property. Meron tayong idea, di ba? Meron tayong idea na ay ganito ang gagawin ko, ay ganito ang prosesong kailangan ko. At least meron tayong idea, hindi tayo masyadong mangangapa. So salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalilimutan mga kabady na dumalaw sa page ko, and then i-click nyo na lang yung subscribe dyan and then yung button nya para ma-notify kayo sa mga bagong release kong mga video. Sa susunod na episode natin naman na pag-uusapan o sa vlog mga kabali, yun yung kung paano naman yung tax na manggagaling sa BIR. Yun naman kung ano yung klaseng requirements ang kailangan, kasi meron iba't ibang mga requirements na sinabi ko sa inyo kung ano yung title na hawak nyo. Depende sa mga title na hawak nyo, kung condominium ba yan, mother title ba yan, transfer of title lang yan, rights lang yan. Pero yung rights mga kabali, hindi ko pa yan na-cater, hindi ko pa yan na-encounter, pero meron naman akong alam, pero mahirap yan. Yung tatlo na to, usually yung mga maralas na nararanasan ko na naaskas. Doon ako magbibigay ng guide or idea kung paano natin malalaman kung magkano yung magagastos naman natin pag tayo ay magpapa-transfer of title. Okay mga kabady, magpalain sana tayo. Ingat, keep safe sa ating lahat. Bye!